Good morning, everyone. I am here today at NKTI to, I'll have a look at the additional facilities, but also to start the new programs that we have instituted, wherein the coverage of PhilHealth for dialysis patients and for kidney transplant patients has been increased, and the coverage of PhilHealth. And that is why we are looking at the facilities. Mukha naman maganda naman, pinaganda na yung mga facilities ngayon dito. Meron pa tayong tinatayo na building for hemodialysis patients. And that we will be able, perhaps, pwede na natin tignan yan by the end of the year. But this is because ang pinakamataas talaga, one of the highest incidences of diseases in the Philippines is chronic kidney disease. So this is why we have responded in this way. So that, ito, basahin ko muna yung kodigo ko para hindi ako magkamali. Before, nung nakaraan, ang sinasagot ng PhilHealth ay 144 sessions ng dialysis. Ngayon, ang sinasagot na ng PhilHealth is 156 sessions. At dati, meron pa rin binabayaran ng pasyente kapag nag-dialysis dahil may kulang pa, kailangan pa mag-payout ang pasyente. Ngayon, hindi na. Tinaasan natin ang halaga ng coverage mula dati sa 4,000 piso. Ngayon ay ginawa natin 6,350 para sa kabuong benepisyo halos 1 milyon or 990,000 pesos lahat-lahat. Dilakindyan natin coverage. Sumunod na noong 2024, ang coverage ng PhilHealth para sa kidney transplant ay 600,000 pa. Ngayon palalakihin na natin hanggang sa 2.1 million pesos na ang coverage para mabawasan ng mga. At sa unang pagkakataon, mapapatupad na natin mapapatupad na ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients. Kasama yung immunosuppressive na medication, drug prophylaxis, antibiotics at iba pa. Meron din suporta para sa ating mga donor dahil sila din ay nauoperahan. Kaya kailangan din bantayan at tiyakin na sila ay nasa magandang kondisyon. At tapos bukod pa ron, hindi lang sa PhilHealth, pinarami pa namin ang listahan ng gamot para dito sa ating mga pasyente na VAT-free, hindi na magbabayad ng buwis pagpasok upang maibaba natin ang presyo ng mga gamot. Ngayon, saan ang gagaling, bakit tumataas ang ating problema sa chronic kidney disease? Ito, ang pinagagalingan nito ay diabetes. Dahil nangyari sa katagalan ng panahon ay ang Pilipino naging kasi sweet tayo, masyado naman tayo mahilig sa matamis. Kaya kailangan din natin gumawa ng programa, turuan ng ating mga kabataan, wag lang matatamis ang kinakain, wag lang naghahanap, lalong-lalo na yung refined sugar. Mabuti lang kung yung tamis makuha sa prutas, makuha sa gulay, okay yun. Kasi ibang klaseng asukal yun, that's fructose, that's not glucose. So it's easier to metabolize. So, yun ang kailangan natin ituro sa ating mga kabataan. Imbis na uminom ng mga soft drink, ay uminom sila ng fruit juice. Matamis din naman eh. Imbis na maglagay ng asukal, puro matamis ang kinakain, matuto naman kumain ng Ilocano diet, na medyo may mga mapait, may mga ampalaya, may mga ganun, ay nakakabuti yan para mapapaganda naman natin ang kalusugan ng mga ating kabataan. But that is a long-term plan that we will have to institute. Kailangan natin ng tulong ng mga magulang, ng mga teacher, pati na mga sa industriya. Nasabihin naman natin, yung mga naghahanda ng mga fast food, bawasan naman nila yung paglagay ng asukal para naman yung mga kabataan natin ay hindi mapunta sa ganitong kondisyon. At nakakaunawa sila na kahit na yun ang hinahanap nila ay hindi nakakatulong sa kanilang kalusugan. But in any case, until we improve the situation in our children's diets, our people's diets, we are here, the PhilHealth is here, the government is here, and we recognize the needs of our sick na kababayan, and may karamdaman na kababayan, para naman lahat ng kanilang pangangailangan ay matutugunan ng